Pinag-uusapan ngayon sa lahat ng mga sektor na umiintindi, nakakaintindi ng issue tungkol sa ICC at yung mga kasong kinakaharap ni Duterte at ng iba pa. Ito nga po ay kaugnay ng petisyon or motion ng kampo abogado ni Duterte na kino-question at pinag-i-inhibit yung dalawang judge ng International Criminal Court. Kaya po napapag-usapan ito. Dito po kasi sa local, sa Pilipinas, nagiging normal lang yung pag wala kang tiwala sa judge, pwede kang magpetisyon para mag-inhibit. Kung i-approvean, okay. Kung hindi, wala kang magawa. Dito sa atin, nangyayari yan eh. Ay doon pala sa ICC, hindi pwede yun. Bawal yun. Ang ICC judge lang or mga ICC official lang ang pwedeng magsabi at gumawa ng ganon na magpa-inhibit dun sa mga judge na may hawak ng kaso. Hindi prosecutors at hindi defense counsel. Ang tanong, kaya pinag-uusapan ito, bakit ito'y ginawa ng mga abogado ni Duterte? Hindi nila alam paano sila naging international lawyer. Paano pa sila naging, sabihin natin, naging eksperto dyan sa mga procedure sa International Court. Kung hindi nila alam na bawal magpetisyon, ipetisyon o hilingin na mag-inhibit ang judge. Abay, sino nag-advise sa mga ito? Iyan ba yung binabayaran ng milyon-milyong halaga? Anyway, bahala na sila. Pera naman ni Duterte yan eh. Kaya sabi ko, pinag-uusapan ito ng mga abogado dito sa Pilipinas, kahit hindi abogado, nakakaintindi ng sitwasyon, nagkaka-interest dito. Social media, traditional media, mga political analysts, at lahat ho na mga involved sa malayang mga paghahayag ng pagtalakay ng mga issue, especially dito sa ICC. Kasi controversial dahil dating Pangulo ang hinuli at nakulong. Pero itong galaw ng kanyang mga abogado na pinunuan ni Attorney Nicholas Coltman ba yun? Aba, isablay. Sablay. Kasi nalikturan tuloy sila ng ICC. Dahil yung kanyang ginawa na magpetisyon para mag-inhibit daw yung dalawang judge, ay hindi naman pala niya trabaho yun. Ay bakit, ang tanong ulit, bakit hindi nila alam yun na bawal yun at hindi yun dapat ginawa? Ngayon nalaman natin na ang prosecutors, defense counsel, walang authority at hindi nila dapat ginagawa ang magpetisyon or humiling ng pag-inhibit ng mga judge sa mga darating na araw. Naging ano na ito, wake up call. Ay kung problema, ginawa nila. O anong epekto niyan? Siyempre, nagalit. Magagalit yung judge. Tatlo lang yung judge na yun, dalawa yung pinag-inhibit. Dalawa yun, posibleng kung pipersonalin yan, magagalit sila. Bakit sila pinatatanggal ng defense counsel? Delikado si Duterte yan. O kayo mga DDS, bakit hindi nyo matalakay yan? Pinagtatanggol pa nyo ang kapalpakan na inyong ng abogado? O kala ko ba maka-Duterte kayo? Pag ang tumatalakay na katulad ko dito sa isyong ito, minasama pa ng DDS, hindi nyo alam ang isyo. Hindi kayo totoong Duterte. Kasi hindi ako maka-Duterte, pero pinapaliwanag ko kasi ito yung nangyari. Kapalpakan, kahinaan, kahiya-hiya. Actually, pinagtatawa ng pangalan ng ibang abogado. Bakit ganun ang move ng defense counsel ni Duterte? Delikado si Duterte. Pag umabot ng September na walang nangyari ang kailang mga petisyon, tuloy-tuloy na yan. Kalaboso yan sa dami ng ebidensya. Ngayon, ang latest report, binigyan na ng ICC hanggang June 9, hanggang next month. Wala na isang buwan. Hanggang June 9, ang deadline para magkomento ang magkabilang panig. Doon sa usapin pa rin petisyon ng Defense Counsel na yung jurisdiction. Kanilang sinasabing walang jurisdiction, walang kapangyarihan ng ICC na dinggin ang kaso ni Duterte. Yun ho ang petisyon. Kaya binibigyan po ng hanggang June 30 para ho makapag-komento, especially ang prosecution. So yan ho yung pinali. After nyan, hindi natin alam kung anong mangyayari. Pag nireject, ibinasura ng ICC ang petisyon ulit ng
Defense Council, yung abogado ni Duterte, sa jurisdiction issue at natalo sila, tuloy-tuloy ang trial. Makakalabuso kapag ang ebidensya ay nailatag na. Pero pag kinatigan, sinuportahan ng ICC, na aaminin nila na sila walang jurisdiction sa kaso ni Duterte, makakalaya si Duterte. Yan po yun eh. So hanggang June 9 ang deadline. Kung mag-hearing pa yan o magbibigay na ng announcement kung ano ang kailang desisyon, aabangan natin. Kasi sa ICC, ibang-iba talaga dito sa atin, sa mga korte dito sa atin sa Pilipinas, ang mga petition motion na ganyan, dinidinig sa hearing. Pero sa kanila yata, pwedeng magkaroon ng hearing, pwedeng hindi na, susulatan na lang. Kaya, pwedeng mabilis. Ayun po yun. So, hanggang June na lang. Hanggang June 9. After June 9, kung ano man ang desisyon, abangan natin. Pag hindi pumabor kay Duterte ang magiging desisyon sa issue ng jurisdiction, tuloy-tuloy na ang trial sa September 23. At yan ang ayaw nilang mangyari. Dahil talagang pag nag-trial, matagal at delikado. Kung yung mga gunita, minamahina ni Sara Duterte ang 181 na mga ebidensya. Noong isang linggo, nagpalabas na at inilabas na uli, ipinarward na ang 139, additional 139 evidence against Duterte. So 181 plus 139, meron pang susunod. Nilait-lait minamahina ni Sara Duterte ang 181, ayan na. Sinabi naman noon pa na yung 181 evidence dokumento, initial lang yan. Pero minahina ka agad. Baliwala daw yun, mahinang kaso. Ayan na. Lumabas na yung another document kasi ino-open ng ICC na magsumite ng iba pang mga dokumentong magpapatunay doon sa kailang kaso na ipinail against Duterte. So talaga aabangan natin ito. After election, after proclamation ng ating mga local at national candidate, yan nga yung pag-uusapan noon kung pa sinabi. Impeachment against Sara Duterte at yung trial kinakaharap ng kanyang amang si Duterte sa International Court. Ayan po. So, yan yung masalimot. Kaya mahaba pa ang mga usapan at talakayan tungkol sa mga Duterte, sa mga kaso na kinakaharap nila at posibleng kaharapin pa rin, mga paglilitis dito at sa abroad, lalo na ho pag lumabas yung mga warrant of arrest doon sa mga co-accused ni Duterte, may mga general, may mga senador, at balita ko kasama pa si Sara Duterte, Vice President, mas matinding coverage yan. Mas matinding balita yan na ating aabangan. At tinitiyak ko dito po sa aking mga channel, dito MA Pinoy TV, Mike Abby Opinion Channel. Samahan lang po ninyo ako at tututukan natin ito. Ano mang kaganapan, ipapaliwanag natin ang kanilang galaw, epekto, positibo, negatibo sa kanilang galaw. Mga defense counsel or prosecution or mga testigo o biktima at yung galaw at mga statement coming from judges ng International Criminal Court o ICC.